Kapag sinabing gaming phone, dalawang salita lang yung papasok sa isip natin, which is performance and thermal. Dahil matik na pasado or good naman talaga ang performance ng isang gaming phone. However, dito din papasok yung trade-offs neto, which is mataas na thermal. Nakita na natin yan sa mga legitimate na gaming phones na review natin dito sa channel, and also sa mga mid-range level gaming phones wannabe na makikita rin natin ngayon sa market. And yan yung part na gustong sagutin ng pinakamalakas na gaming phone ngayong 2026, which is itong bagong-bagong Red Magic 11S Pro. Dahil pinagsama-sama na lahat na Red Magic yung generational cooling system nila sa mga successful phones na nakita natin sa kanila before, which is liquid cooling, liquid metal, malaking vapor chamber, and also built-in fan. And lahat na nabanggit kong yan, nandito sa loob ng Red Magic 11S Pro. Pero ang tanong, totoo nga ba talaga at naging successful ba sa Red Magic sa part na to? Yan yung sasagutin natin sa video na to dahil meron kami mga ginawang testing para malaman kung totoo nga bang effective yung liquid cooling system neto, and masukat din yung overall na kakayahan ng Red Magic 11S Pro. Kaya kung interesado kayo at napapaisip kayo sa overall performance ng device na to, eto na, pag-usapan natin. Okay, bago tayo pumunta sa testing part, pag-usapan muna natin yung ibang mga specification nito and mga important na specs na kinakailangan nyong malaman. Dahil maganda din talaga yung overall na upgrade sa kanya from Red Magic 11 Pro. Nga pala, quick trivia lang para sa mga hindi nakakaalam, ang Red Magic S series is technically a improved version ng previous phone or previous variant or solid digit series nila. So, linawin ko lang dito sa part na to dahil baka merong mga malito sa inyo. Anyway, simulan natin yung usapan sa build and design. Kapag dating sa design nito, pang gaming pa din yung atake, which is ganun pa rin kagaya dati. Actually, almost same lang yan ng Red Magic 11 Pro. Medyo nagkaroon lang ng konting tweaking pagdating sa iba't ibang mga symbols, and also makikita natin dito yung Snapdragon 8 Gen 5 leading version logo sa may taas na part. Kitang-kita din dito sa whole back panel niya yung ating liquid cooling system. Nilipat na rin nila sa middle yung Red Magic branding natin at ginawa na rin tong transparent. And sa ilalim nito, mayroon silang nilagay na pipe, kaya makikita natin na yung liquid tumutulay din sa kanya kaya nagkakaroon ng gantong effect. And speaking of pipe, hindi lang itong circle part na nakikita ninyo sa screen yung pinaka-overall na liquid cooling niya pagdating sa kanyang back panel. Actually, malaki yan. And sakop niya halos lahat ng part ng back panel natin. But more on that sa gaming part ng video na to. Pagdating naman sa iba pang details, syempre present pa rin dito yung kanilang RGB lightings. Meron pa rin dito sa ating Red Magic logo. Meron pa rin sa ating built-in liquid cooling fan. And lastly, meron din dito sa ating side which is merong nakalagay na game mode. And yeah, lahat po ng mga RGB lights na nakikita nyo dito is pwede nating baguhin yung light projection and also yung color ng mga RGB lights na yan. So nakadepende na lang yan sa likings natin. And speaking of sides, dahil nga naka-box shape yung phone na to, box type na din yung mga buttons natin dito. Mula power button, volume controls, and also pati yung ating toggled switch para sa ating built-in game booster. Dito na rin sa sides na to, makikita na rin natin dito yung pinaka-gustong gusto natin, which is yung ating 3.5mm audio jack. Yes, present pa rin po. Hindi pa rin inaalis sa Red Magic, which is good. Next naman dyan is makikita na rin natin dito yung personally favorite na feature ko sa Red Magic, which is itong kanilang 520Hz shoulder trigger sensor, which is benefitable para sa mga kaparekoy natin out there na mahilig maglaro ng mga shooting games na naka 4-finger setup. Kagaya ng ginagawa ko madalas. Pero ang gandahan dito kung hindi naman kayo ganun at mahilig kayo maglaro ng ibang mga game, no worries dahil pwede naman nating imap yan, kaya magagamit pa rin ninyo. Pero yung pinaka-nagustuhan ko talaga dito sa part ng build and design, since sa Red Magic 9 Pro nila ay yung kanilang completely flat back design. As in, wala ka nang masasalat na kahit anong mga nakaumbok dyan dahil talagang completely flat na tong part na to. Unlike before na meron pa tayong nasasalat na flash or yung kanilang LED light. Ngayon, completely wala na. Hindi lang yung kanyang camera bump. As in, overall, wala nang kahit anong bump dito. And naging possible lahat yan dahil kinoberan lang naman yung whole back panel nito ng isang piece of glass, and lahat sila nasa loob ng glass na to. Kaya kung makikita natin, wala talagang makikita na kahit anong bump or kahit anong bakas na meron talagang nakausli dito sa back panel niya, which is good thing. Dahil kung kayo yung tipo ng tao na medyo mapapatagal talaga sa gaming, comfort talaga yung binibigay ng gantong setup. Dahil wala nang tumatamang camera bump sa mga fingers natin kapag naglalaro tayo, lalo na sa gaming position grip or sa landscape mode. And ang kagandahan dyan, ginamitan to ng Corning Gorilla Glass protection para sa ating back panel and also front display. However, hindi lang stated kung anong grade yung ginamit, pero based
base sa source ko, hindi to bababa ng Corning Gorilla Glass 7i, which is good protection dahil matibay din talaga. Then, ginamitan na rin to ng aluminum alloy frame, plus meron na rin tong IPX8 water resistant, which is makakasurvive sa mga wisik-wisik ng tubig, basta wag lang matutubog sa tubig. And sa dami ng mga sinabi ko sa built-in design na to, dalawa lang yung bagay na hindi ko nagustuhan sa kanya, which is una, yung pagiging glossy ng back panel neto dahil talagang magiging kapetensya ng fingerprint, madami talagang didikit, hindi natin may iwasan. Kaya punas method pa rin yung gagawin at the end of the day. Then pangalawa is yung kanyang IPX8 rating. Dahil walang rating para sa dust resistant, kaya hanggang water resistant lang. Which is I understand din naman dahil nga meron tong built-in cooling fan and alam naman natin at the end of the day, pinapasukan talaga to ng alikabok kaya hindi nila magagawan to ng paraan. Kaya kailangan natin mag-manual cleaning dito and meron din naman mga tools na pwedeng gamitin para sipsipin yung mga alikabok na to. And so far sa mga Red Magic phones na dumaan sa akin, hindi naman sila naging kagaya ng PC ko na sobrang daming alikabok. Pero mostly, ganun yung mangyayari ko, hindi mo nalilinisan. Anyway, usapang battery naman tayo. Bale, kapag din dito, same lang din last year yung ginamit na battery dito, which is 7,500 mAh battery capacity. And basic experience and mga testing na ginawa ko dito, masasabi kong decent naman yung overall capability neto kung ako yung tatanungin. Para sa day-to-day usage. Kung social media lang, watching Netflix, yakang-yakan yan. Kayang-kayang tumagal ng isang buong araw. However, kung sasamahan natin ng gaming, dito magkakaroon ng pagkakatalo. Given na meron tayo dito mga cooling features, kagaya na lang ng built-in cooling fan and also liquid cooling na nagko-consume ng power, kaya ang mangyayari, possible mas mabilis siyang malolobat. Actually, at the moment, meron na rin kami nagawang extreme gaming test and alam ko na rin yung overall na battery capability niya. Pero more on that, doon na lang sa ating extreme gaming test, ipapublish din po agad namin. Anyway, ganun pa man, since gaming phone to at kung medyo napapasarap talaga kayo ng laro at mapapababad kayo, wala naman magiging problema. Hindi nyo kinakailangan mag-stop sa paglalaro para i-charge dahil meron na rin tong bypass charging kaya pwede nating ituloy-tuloy yung pag-grind dito sa phone na to, which is dun naman talaga siya built. And also, meron din tong 80 watts fast charging support, which is good dahil kaya na itong i-full charge itong device na to from 20 to 100% sa loob ng 1 hour and 10 minutes. Kung i-activate natin yung turbocharging, mas magiging mabilis. However, medyo maingay yung cooling fan. Anyway, iba pang mga importanteng specs. Unang-una, meron na tayo ditong NFC support kaya pwede nating mapagana or maggamit yung Google Pay. May IR blaster na din para sa mga appliances natin. Naka USB-C 3.2 Gen 2 version na din kaya mabilis na yung file transfer and supported na rin yung display out. Naka Bluetooth 5.4 support na din. May ultrasonic fingerprint sensor. Goods na goods din yung haptic feedbacks nito. Malutong, mag-i-enjoy ka mag-message and makipag-trash talkan sa mga kalaban mo or mga kakampi mo sa game. Goods yun. Kasama yan talaga doon. Naka Wi-Fi 7 ready na din tayo dito. And okay din yung kanyang 5G connection. Kaso nga lang, wala pa tong eSIM support. Moving on, pag-usapan naman natin yung isa sa pinaka-favorite kong part sa phone na to, which is yung kanyang overall display. Dahil meron tong 6.85-inch, 1.5K, 144Hz AMOLED screen display. And yung pinaka-main reason kung bakit ko naging gusto yung part na to, dahil sa overall display niya. Dahil kung mapapansin ninyo, wala itong punch hole camera. Dahil naka-under display yung kanyang front-facing camera, which is meron ding trade-offs na pag-uusapan natin sa camera part. Pero kung titingnan natin yung pinaka-benefit neto, as you can see, maganda yung ating mismong overall display dahil walang nakaharang na kahit anong punch hole dyan and mas na-appreciate ko yan nung nanonood ako ng Netflix dito dahil gamit natin yung whole na display. Unlike sa gaming na medyo natatakpan siya ng kamay ko kapag naka-gaming position grip, kaya mas napansin ko or mas na-appreciate ko yung overall display neto nung nanonood na lang ako ng movies. I-plus pa natin na manipis na din yung bezels neto, as you can see, medyo makapal lang ng konti yung chin part pero hindi halos halata and naka-wideband L1 support na rin tayo sa Netflix kaya mas mamamaximize natin yung full HD playback neto kapag manonood tayo ng movies. Pagdating naman sa outdoor use, wala din magiging problema dahil meron tong 1800 nits peak of brightness pero hindi ko iniisip na gagamitin mo to sa labas. Pero kung some way somehow gagamitin mo, no worries, may kita mo yung contents dito. So in overall, and hindi na rin naman ako na-surprise, goods na goods yung display ng Red Magic 11S Pro, which is every year na ninailed naman na Red Magic. Now, pag-usapan na natin yung main reason kung bakit ka bibili or bakit interesado ka sa device ito, which is yung kanyang overall gaming performance and also thermal. Again, equipped to ng latest and powerful Snapdragon 8 Elite Gen 5 leading version, which is sa madaling salita, overclock version ng powerful na Snapdragon 8 Elite Gen 5. Meaning nun, overclock yung chipset na ginamit sa kanya, kaya mas malakas. Pero ganun pa man, equipped na rin dito sa Red Magic 11S Pro yung ating latest
latest extra gaming chip which is the Red Core R4 na responsible na mag-handle ng mga small tasks and also mga gaming features na available sa device na to. And para mas ma-appreciate ninyo, meron tong 4.75 GHz max clock speed para sa ating CPU from default 4.6 GHz and nag-bump up naman up to 1.3 MHz yung ating Adreno 840 GPU from 1.2 MHz before. Which is, sa madaling salita, nakakuha tayo dito ng 19% bump up performance pagdating sa kanyang CPU and 24% naman na bump up sa performance pagdating sa kanyang GPU, which is nag-result sa 4,000,000 and 2 benchmark score. So far, yan yung isa sa pinakamataas na 2 benchmark score na nakuha ko. Actually, kaya niya pang umabot ng 4.2, 4.3 kung i-activate natin yung Diablo mode, pero hindi ko na ginawa as long as kaya niyang umabot ng 4,000,000, yun na yun, set na natin yung standard doon. Pagdating naman sa cooling system nito, tinatawag to na Red Magic na Enhanced Aqua Cooling System, na kung saan, gaya ng sabi ko kanina, kinumbine niya lahat ng mga cooling system na ginamit nila sa predecessor ng Red Magic 11S Pro. Gaya na lang ng liquid cooling ng Red Magic 11 Pro, mas improved na liquid metal cooling ng Red Magic 10 Pro, mas malaking vapor chamber ng Red Magic 9 Pro, and also mas pinabilis na built-in cooling fan. Pero gaya ng tanong ko sa inyo kanina, totoo ba na effective to at ito na nga ba talaga ang new standard natin? Kaya nagsagawa kami dito ng 3 testing, which is sa test 1, naka-turn off yung liquid cooling at naglaro kami dito ng 30 to 40 minutes. Then sa test 2 naman, naka-turn on yung ating liquid cooling at naglaro naman kami dito ng 30 to 40 minutes din. Then sa last testing, which is testing number 3, naka-turn on yung ating liquid cooling and also ating built-in cooling fan, pero gumamit tayo dito ng phone cooler. Bale, yung preparation na ginawa namin dito is una, sinet namin yung temperature ng phone sa pinaka-normal na phone temperature niya. And then, yung ginamit namin na game dito sa testing is itong WUA, which is currently siya yung pinakamabigat na game ngayon na AAA games. Sinet up din namin to sa pinakasagad na settings para makita natin yung overall performance, and naglaro kami dito ng 30 to 40 minutes. Now, pagdating sa unang testing, which is naka-turn off yung ating liquid cooling and built-in cooling fan, nakakuha tayo dito ng maximum 65 FPS, and nakakuha naman tayo ng maintaining na 59 to 60 FPS as our average FPS. Pagdating nga pala sa graph na nakikita ninyo, yung mga dips na yan is transition yan. Kapag tapos na yung pagpasok ng dungeon or natalo na yung boss yan, magkakaroon tayo ng ganyan. Pero kung makikita ninyo yung overall graph natin, as you can see, consistent yung overall performance niya. And napansin natin na from 39 degrees Celsius, ang pinakasagad na nakuha natin na temperature dito, nag-sit na siya ng 42 to 43 degrees Celsius, which is medyo normal kung ako yung tatanungin para sa game na kagaya neto. Then, after ng testing 1 namin, binalik lang namin sa regular temperature yung phone ulit, around 30 to 32 degrees Celsius, and then sinalang agad namin to sa testing number 2, na kung saan tinurn on namin yung aming liquid cooling and also yung built-in cooling pan ng device na to. Bale, nakaset up pa rin sa pinaka-highest graphical preset settings itong WUA or yung pinaka-max out na settings niya na possible sa device na to, and nilaro din namin dito to ng 30 to 40 minutes. And same result lang din yung nakuha namin dahil nakukuha kami dito ng consistent FPS, which is an average ng 58 to 60 FPS or technically 59 to 60 FPS. Kaya pagdating dito, consistent din yung nakuha namin na performance. However, after ng 30 to 40 minutes yung tuloy-tuloy na paglalaro, medyo weird yung nakuha nating thermal dito dahil mas mainit or medyo mas mataas bahagya yung temperature na nakuha natin, unlike sa testing number 1 na naka-turn off yung liquid cooling dahil dito pumalo to ng 43 degrees Celsius. But to be fair, 32 minutes lang naman yung naging playing time namin sa testing number 1 and 42 minutes naman yung naging playing time namin dito sa testing number 2. Kaya yung increase na 1 degree Celsius is just a natural at wala namang problema kung ako yung tatanungin. Anyway, next naman namin sinalang dito is yung testing number 3 na kung saan naka-turn on pa rin lahat ng liquid cooling system natin dito, pati built-in cooling fan, and gumamit na rin kami dito ng phone cooler. And as expected, mas nakakuha tayo dito ng decent and maintaining na FPS, which is 59 to 60 FPS at maintain po tayo dyan at hindi uminit itong phone na to sa loob ng testing period. Pumalo lang ng 34 degrees Celsius yung overall temperature niya. Then, naglaro din kami dito ng mga MOBA game. And pagdating dito, nakakuha din kami ng consistent na FPS, which is 144 FPS pagdating sa ating MLBB, and then 120 FPS naman pagdating sa ating HOK and also Wild Rift.
consistent din yung nakuha natin dyan. Naglaro din kami dito ng Genshin Impact in 36 minutes sa playing time. Nakakuha kami dito ng consistent 50 to 60 FPS na average FPS, and then nakakuha naman kami ng thermal na 39 degrees Celsius. And take note, lahat po ng testing na pinapakita namin sa inyo dito mobile data po yung gamit namin at hindi po kami gumamit ng Wi-Fi. Kaya minsan may mga part na makikita nyo medyo naglalag ng konti dahil po yan sa internet, hindi po yan dahil sa overall capability ng device ito. Dahil kita naman natin na binasic niya. And based sa mga testing na ginawa natin dito, isa lang yung conclusion ko pagdating sa part na to. Totoo, na gumagana yung liquid cooling system or yung overall cooling system nitong ating Red Magic 11S Pro. Nakita rin naman natin yan sa overall performance neto or mga thermal na nakuha natin dito sa mga common game na nalalaro natin. And also, maganda rin yung naging resulta nito sa extreme gaming test, pero more on that doon na sa separate video para magkaroon kayo ng more information about sa overall capability ng device na to. Pero ang pinaka-overall na sagot na sa tanong ninyo is oo, nag-work po ang pinaka-updated and malakas na cooling or liquid cooling system na Red Magic kung ako yun tatanungin. Now, usapang software naman tayo. Pagdating dito, naka Red Magic OS 11 tayo and under to ng Android 16. And actually, wala na tayong masyado kinakailangan pag-usapan dito. Alam naman natin na yung pinaka-overall capability ng software neto. Pero mga AI features na dagdag sa kanya, oo, maganda. Which is, I like din naman talaga dahil improve na rin yung nilagay nila na MPU dito. Pero yung pinaka napansin ko talaga dito sa software niya ngayon, meron na silang mga bloatware. Unlike kasi sa ibang mga Red Magic phones na review ko before, yung bloatware nila is yung mga sarili lang din nilang application or mga partner brand nila. Pero ngayon, meron ng Facebook, meron ng mga games, at meron ng iba't iba na makikita natin dito sa kanya mismo mga pre-installed application. Ang kagandahan naman dito, pwede natin itong i-uninstall and everything. Madali lang naman yan alisin lahat kung ayaw talaga natin. Ang mahalaga dito, hindi sila kagaya ni Poco na naglalagay ng built-in ads pagdating sa mga phones nila. At the end of the day, yung pinakamaganda. Pero syempre, mas okay kung wala na rin itong bloatware dahil yun na din naman talaga yung gusto natin at yun yung para sa atin magandang katangian ng isang totoong gaming phone. Now, usapang camera naman tayo. Bale, pagdating dito, meron tayong dual 50 megapixel camera sensor pagdating sa ating rear. Meron tayo ditong 50 megapixel main camera and 50 megapixel ultra-wide camera. And meron din tayo dito na 16 megapixel camera sensor pagdating sa ating selfie camera. And pagdating sa mga output na nakuha natin dito, para sa akin, decent na yung overall capability nitong ating Red Magic 11S Pro. Actually, nabigla din talaga ako dito at goods na rin yung overall capability niya kung ako yung tatanungin at least sa camera. Oo, isa siyang gaming phone pero kung makikita ninyo sa processing, talagang decent na unlike before. Siguro yung pinaka magiging cons ko dito is yung kanyang selfie camera since hindi talaga ganoon ka-okay yung makukuha nating output dyan dahil talagang heavy process yung gagawin dito ni Red Magic. Pero kudos pa rin or credit pa rin kay Red Magic, ginagawa talaga nila yung kaya nila para magkaroon tayo dito ng decent output. Which is mapapansin din natin yan talaga sa mga photos, however heavy process talaga. Pagdating naman sa video capability, kaya nito mag-shoot ng 1080p at 30 fps pagdating sa ating selfie camera, which is hindi ganoon ka-okay yung makukuha nating quality sa kanya. And kaya naman nito mag-shoot ng 4K at 30 and 60 fps sa ating main camera. Actually, kaya niya mag-shoot ng 8K pero mostly 4K lang naman yung ginagamit natin. Now, usapang presyo naman tayo. Currently, pwede na nating mabili itong ating Red Magic 11S Pro sa official website nila. Lalagay ko po yung link dyan sa description down below at pwede natin itong mabili sa presyo na $799. And kung i-convert natin yan sa peso is nasa 49,000 plus pesos po yan. And yes, mga kapare ko, medyo mataas talaga yung presyo niya kung ako yung tatanungin. Pero mas magiging mahal pa to once na dumating na to sa Philippine market if ever na magkakaroon ng retail yung mga Xiaomi and also Nubia store sa Shopee and Lazada. For sure, papalo na 60,000, 65,000 yung presyo na to once na lumapag na to sa Philippine market. Pero kung ayaw nyo mangyari sa inyo yon and kung gusto nyo makatipid, bumili po kayo sa mismong website nila. If meron kayong credit card o kaya debit card, pwede nyo gamitin yan kapag magpipay kayo dito sa ating Red Magic 11S Pro. And for me, for the price, actually, goods naman talaga tong phone na to. Pero syempre, as being practical, hindi ko may recommend sa inyo ang Red Magic 11S Pro for the price. Pero kung kayo yung tao na talagang gusto ng gaming phone, as in literal na gaming phone, at gusto talagang makipaglabanan ng balagbagan, 101% ire-recommend ko sa inyo to, lalo na kung gagamitin nyo to na phone sa mga live stream ninyo. Anyway, dito na tatapusin yung video. Maraming salamat sa panonood. Yun lang muna sa ngayon. Peace out. Let's go.